Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating programang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At kami po ay inyong live na napapakinggan at napapanood sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube channel. At available na rin po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Ito po ay nadadownload yung Evox PBS receiver natin. Pwede pong ma-download sa Google Play Store ng mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. Mas pinalawak, mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pagbabalik po natin sa shortwave radio, syempre sa pakikipagtulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunang Warm Heart, meron po tayong mahalagang pag-uusapan, no? At meron din po kasi kami nakita ni Steph na yung kauna-unahan pong Filipino psychologist na nagkaroon o nakakuha ng degree sa forensic psychology at sa mga panahon ngayon, no, kung saan talagang mas pinaigting natin yung pag-aaral tungkol sa mga kung paano mag-isip yung mga kriminal, no? Nakaka-curious kami doon ni Steph at ang ating mga tagapakinig din. Kaya naman, Steph, ipakilala mo naman sa atin kung sino ang ating makakasama sa ating palatuntunan ngayon. Lapit ka raw sa mic, Steph. Ayun. Ayun, palakas daw ng konti. Okay. Ayun. So, para sa edisyong ito ng Warm Heart, ay makakasama natin ang psychologist na si Dr. Argel Masanda patungkol po sa forensic psychology. Dr. Argel, welcome po sa Warm Heart. Hello po sa ating lahat, especially po sa ating mga tagapakinig ngayong umagang to. Hello, Miss Bea and Mrs. Steph. Welcome po, welcome back po sa Warm Heart, Dr. Argel. Nako, kung natatandaan niyo po sa mga masugid natin tagapakinig at tagapanood, ay naging panauhin na rin po natin si Dr. Argel last December ata ito, no, Steph? Oo, kaya ito, Yes nagbabalik po. si Doc. Yes, maraming salamat po. Masaya po ako na maanyayahan po pabalik dito sa atin. Yes, opo. Masaya rin po kami at maraming salamat sa inyong oras. Alam namin, it's a Sunday. Perhaps family day po sana kay Doc ito. Pero eto, sige, simulan na natin. Curious po kami ni Steph, Doc Argel, kung ano po ba itong forensic psychology. Maaari niyo po ba itong ipaliwanag? At ano-ano po ba yung ginagawa ng isang forensic psychologist? Maraming salamat po sa katanungan, Miss Bea. Basically po, ang forensic psychology ay ang application ng larangan o psikolohiya
or siyensya ng psikolohiya pagdating po sa law and legal system natin. So, the application of psychological science in the law and the legal system. So, basta po merong tao doon sa isang larangan, dito ay may psikolohiya. So, isa dito ay ang forensic psychology. At dito po sa Pilipinas, ito po ay patuloy na lumalago pa lamang. Oo. Bagong-bago po ito sa aming pandinig ni Steph. Although siguro sa mga pelikula, Steph, yung mga forensic psychologists, pag ina-analyze yung mga crime scenes or ano ba to, actual forensic science yun pero yung kung paano mag-isip, lalo na yung mga defendant or witnesses, no? Parang ganoon po yung dating sa akin pag forensic psychologist. Steph, may tanong ka kay Doc? Doc, kasama po ba sa trabaho ng isang forensic psychologist itong tinatawag po na criminal profiling? Yes po, Mrs. Steph. Kasama po ito sa mga ginagawa ng isang forensic psychologist. Pero para ma-streamline lamang po natin yung trabaho at mga ginagawa, dito sa Pilipinas, ang gumagawa po ng mga criminal profiling basically ay yung ating mga forensic investigators. Okay. So at the moment, wala pang psychologist dito sa Pilipinas na parang quote-unquote hired ng NBI, for example, para Okay. magkaroon ng criminal profiling. Tulad ng binanggit natin kanina, ito ay nagsisimula pa lamang na mabuo. Pero hopefully po sa mga susunod na panahon kasi po noong nakaraang taon lamang po pinasinayaan ng gobyerno natin yung NFI or National Forensics Institute dito Yes. po sa I think dito po sa UP Manila yung kanilang opisina. Ito po na malaki po ang ating pag-asa na lalawak ang kampanig ng mga forensic psychologists pagdating sa forensic science practice. Doc Argel, bilang kayo po ay bihasa sa psychology, sa tingin niyo po meron pong pagkakaiba ng approach kapag ang gumawa ng criminal profiling ay forensic psychologist kumpara po sa sinasabi niyo na kasalukuyang nagsasagawa nito na isang forensic investigator? Sa aking palagay po ay may maitutulong na malaki syempre ang isang psikolohista. At ang isang psikolohista rin po, kagaya ko halimbawa, ay malaki ang matututunan mula sa ating mga forensic investigator. Karamihan po kasi ng mga psikolohista dito sa atin sa Pilipinas ay nasa larangan ng pagtuturo or sa larangan ng klinika o kaya sa larangan naman ng industriya. Yan po yung tatlong Totoo. malalaking tawag dito, sektor na pinagtatrabahuhan ng karamihan ng ating mga psikolohista. So, ang larangan po ng pag-iimbestiga ay isang lugar na medyo hindi pa masyadong gamay ng mga psikolohista dito sa Pilipinas. Ako po personally and professionally, I would be very happy po na matuto Yes. pagdating sa gawain ng mga forensic investigators. At siguro ang malaki maitutulong namin would be i-incorporate natin yung psychological science about it. Oo. Actually, ito napaka-exciting part kasi opportunity to, no? Para dito sa bahagi kung saan kailangan pa nating mas palakasin, doon tayo sana pwedeng pumasok, no? Actually, development to if ever po na mangyari siya. Eto naman po, no, meron po ba kayong mga gustong itama dun sa mga sinasabi po na maling paniniwala or stereotypes hinggil sa paglalarawan ng criminal mind dito sa Pilipinas? Opo. Unang-una po, maraming mga tao ang nag-aakala na kapag ka narinig ang salitang forensic psychology, ang akala nila this is all about criminal investigation, 'di ba? Crime scene investigation. 'Di ba parang yung mga palabas sa TV, sabi nga ni Miss Bea kanina, yung mga Yes. CSI o kaya yung mga criminal minds. Yes. Yan po ay tama po si Miss Bea no binanggit niya kanina na ito ay forensic science. So medyo malawak pa po ito. Ang salitang forensic po kasi ay ginagamit natin para i-describe yung idea ng pagpupulong ng mga tao upang
makabuo ng iisang pangunawa doon sa isang kaso. Parang fora, from the word fora. Mm-mm. So ibig sabihin, halos lahat ng larangan ng siyensya, kapag sila ay kinailangan para sa law and the legal system upang maunawaan natin kung bakit ganito, kung bakit ganyan, ito na po ay tinatawag natin na forensic. So dyan papasok yung tinatawag natin na forensic psychology, forensic anthropology, forensic dentistry, Mhm. forensic photography. So marami, napakaraming larangan. Even po yung tinatawag natin na forensic entomology, pag-aaral ng mga insekto. Mm-mm. Okay? So once na ito pong mga larangan na ito ng siyensya ay kakailanganin ng ating hukuman upang maunawaan ang kaso na kanilang hinahawakan, ito na po ay magbo-border na or papalo na doon sa tinatawag natin na forensic setting or forensic practice. Okay. So, sa amin po ng mga forensic psychologists, kailan kami pumapasok? So, una, dito po sa Pilipinas, ang isa sa pinakamalaking larangan na aming pinagtatrabahuhan ay yung larangan ay yung doon sa bagay na ng annulment, halimbawa. Okay. Yon. Para sa impormasyon po ng lahat, ang Pilipinas na lamang po at ang Vatican City, okay, ang dalawang natatanging bansa sa buong mundo na walang diborsyo. Okay. So, tayo na lang po ang merong annulment. Ang annulment po, ibig sabihin nito ay null and void yung kasal, walang bisa from the very beginning. Mm-mm. Unlike sa divorce, ikakat natin yung divorce. Okay. Sa ating saligang batas po kasi at konstitusyon, bawal ang diborsyo. So, ang paraan lamang upang makapaghiwalay ang isang mag-asawa na pinagsama ng ating konstitusyon o ng ating saligang batas ay through annulment. At ito po ay masalimuot na proseso Mm-mm. kasi dapat ay hindi maghihiwalay ang mag-asawa. So, titingnan ngayon natin dito yung mga psychological na salik para mapatunayan natin sa korte, okay, na ang mag-asawa ay nararapat na maghiwalay. Mm-mm. Yan po yung isang malaking practice ng isang forensic psychologist sa Pilipinas. Halimbawa lamang po ito. Opo. Follow up lang doon, Doc Argel, kasi nabanggit nyo rin na rin po na saklaw ng forensic psychology pagdating sa perspektibo ng ating legal system, yung annulment cases. Kung bigyan lang natin ng background ng ating mga tagapakinig, sabi po kasi nila, maaari pong maghiwalay ang mag-asawa kung meron pong mga dahilan na pasok doon sa batas. Isa doon is yung parang state of mind ng mag-asawa, no? Parang either of them, no? So, dito po, Doc Argel, please educate us. Ano po yung talagang pasok doon sa kung ang idadahilan ay dahil sa mental incapacity ba yung term nila sa law? Psychological incapacity. Yun, Yes, Mrs. please Steph. explain po, Ayan. Doc. Salamat po sa iyong katanungan. Opo, tama po iyon. Ang isa pong isang dahilan upang payagan o katigan ng ating mga hukuman ang petisyon para maghiwalay ang mag-asawa ay tinatawag nating psychological incapacity. Simula po nung 1990s, naging practice na kung tutusin na every time na may annulment, dapat may psychological incapacity clause at merong psychologist or psychiatrist or counselor na magpapatunay nito. Pero noong 2021 po, naglabas ng briefer ang ating Supreme Court na sinasabi na hindi required ang mga medical professionals at psychologists para ito ay patunayan dahil Okay. ito ay legal concept. Ang ibig sabihin kasi ng psychological incapacity ay ang either one or both of the parties are incapable, okay, don't have the psychological capacities to carry the essential marital obligations. Mhm. At ito po ay dapat existing na even before the celebration of the marriage. Okay. So, at pangalawa, dapat ito po ay incurable. So, hindi Mhm. siya mawawala. Kaya po pumasok dito yung tinatawag natin na mga psychological incapacity. Halimbawa po ng psychological incapacity, yung isa or dalawa sa mag-asawa, yung dalawang mag-asawa ay may tinatawag na personality disorder. Kasi ang personality disorder po ay nabubuo simula nung tayo ay bata at ito ay nasosolidify pagdating natin ng kabataan natin at ito po ay quote-unquote hindi na gumagaling pa kasi ito ay pagkatao mo na. Mm-mm. Kaya ayan po, nangyari ay
hinahanap o tinitignan kung meron bang personality disorder yung babae o yung lalaki o parehas sila that makes them psychologically incapacitated to carry the essential marital obligation. Kaya dyan po pumapasok ang mga psikolohista upang tulungan ang hukuman na magdesisyon doon sa petisyon ng mag-asawa na maghiwalay. Okay. Steph? Eto naman po, Doc, ano po ba yung pagkakaiba ng inyong approach sa pag-evaluate ng patient para sa clinical treatment kumpara sa pag-evaluate ng defendant para sa isang court case? Alright. So, unang-una po, kapag ito ay clinical patient natin, so sabihin natin na pwede kasi itong inpatient or outpatient eh. Okay. So, depende po doon sa mga kanyang sakit o kung ano yung pinipresenta niya na mga sintomas o mga signs and symptoms, bibigyan natin sila ng tamang approach. So, kadalasan po dito ay kombinasyon ng psychotropic medication at psychotherapy. Pagka naman po sa mga dependent, usually ito po ay court mandated. So kapag ito po ay minandate ng ating mga korte, by hook or by crook, parehas kami na kailangan kumilos. Ibig sabihin, kahit ayaw po ng kliyente na mag-undergo ng psychotherapy, kung sinabi ng hukuman natin na mag-undergo siya ng counseling, halimbawa, providean natin sila ng counseling. Yung approach na difference po natin, sabihin na po natin siguro na kapag sa mga forensic clients natin, ibig sabihin yung galing sa mga nirefer ng korte, medyo po tayo, medyo mas matapang ng kaunti ng atake kumpara halimbawa sa mga clinical patient. Okay. Ibig sabihin yung atake natin dito, yung approach natin dito, medyo assertive. Yun na lang po siguro ang mas magandang term. Mas assertive tayo kumpara doon sa mga clinical patients. Okay. Ayun, ganun pala ang pagkakaiba nun. Ito naman po, Doc Argel, ano po ang ibig sabihin ng malingering? Isang terminong ginagamit nila kapag pumapasok yung psikolohiya sa legal system natin. Paano po ninyo natutukoy ang tunay o genuine na psychological breakdown kumpara sa isang legal strategy lamang? Alright. Maraming salamat, Mrs. Steph. So, una sa malingering, ito po ay pagpipeke ng nararamdaman sa madaling Okay. sabi. Okay? So, pinapakita niya na sobrang grabe, okay, or matindi yung kanya nararamdaman. Ngunit sa katotohanan, ito ay hindi naman ganun kalala. Probably may nararamdaman, pero hindi naman ganun katindi that would render a person psychologically devastated, halimbawa. Mm-mm. Okay? Halimbawa po nito, marami kong naging pasyente nung ako po ay nasa NCMH pa, National Center for Mental Health sa Mandaluyong, Mhm. na may mga pasyente po tayo doon na galing ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, Mm-mm. na nagpapanggap na nababaliw kasi ang akala nila mas maayos sa NCMH kaysa po sa kulungan. So, Mm. palalabasin ngayon nila na sila ay may naririnig, may nakikita, mga ganyan. Pero ang totoo, gusto lang nilang makaalis doon sa PJMP. So yun, yan po yung isang example ng malingering. Mhm. Yung isa naman po na inyong ano nga po ulit ito, Miss Bea, yung pangalawa? Paano niyo po natutukoy kung tunay o pinepeke lang niya yung nararamdaman niya or yung ano niya, kunyari meron siyang mental condition, paano po ninyo natutukoy yon? Meron po tayong psychological assessment procedures na ginagawa. So ito po Okay. ay battery of assessment. So meron po siyang psychological test na ite-take. Yan, at may interview, and then may observation, and then analysis ng mga anecdotes niya or anecdotal records, etc. So lahat po ng ito ay tinatrabaho ng psychologist at psychometrician upang malaman kung meron nga bang malingering o wala. Mhm. Okay. Steph? Eto naman po, no, Doc. Ayon po sa mga ulat, umaabot sa 4 hanggang 7 taon ang litigation process dito sa Pilipinas. So, paano po makatutulong ang forensic psychologist sa pagpapadali o pagbabawas ng congestion sa ating overloaded court system? Magandang katanungan po yan, Mrs. Tab. Marami pong salamat. Ang prayer po namin dyan, para tayo nasa petition ng paper, Yes. prayer. Ang prayer natin dyan ay
sana makita ng maraming mga korte ang halaga ng expert opinions ng isang psychologist, okay? At humingi or tawagin kami. Kasi sa totoo lang po, sa mga ganyang proseso, hindi naman kami pwede mag-barge in at sabihin namin na we'd like to help and we'd Mhm. like to do this and that and blah, blah, blah. Even though definitely very much willing kami to do so. Yan po, parang paano kami makakatulong by providing expert testimony, okay, to shed more light, okay, doon sa case at hand in Mhm. terms of the psychological realities noong mga people, ng mga litigants natin, so to speak. Sa psychology po kasi maraming bagay ang akala natin eto na pero deep down hindi pa pala. Mm. Scratching the surface is just an easy thing to do, but delving into the deeper psychologies of people, that one is quite challenging. And Mhm. yan po yung expertise namin ng mga psychologists na hopefully um, mas makita ng korte na kailangan sa mga ganitong proseso para kami po ay maanyayahan na makasangkot at mag-contribute sa mga ganitong klase ng tawag dito, cases po within our court system. Thank Mm. you. Ayun, oo nga naman. Kailangan din talaga yung expertise ng psychology. Doc Argel, eto po, kasi kanina nabanggit na natin yung annulment cases. Ang isa pa pong tanong namin ni Steph is kung saklaw rin po ba ng forensic psychology ang cases tulad ng child custody dispute at yung mga violence against women and children cases. Yes, Miss Steph, marami pong Miss Bea, maraming salamat. Opo, ayan po actually yung pangalawa at pangatlo. So, marami pong salamat sa katanungan. Ang pangalawang larangan na lagi nating binibigyan ng serbisyo ay yung child custody cases at yung dowry. For the child custody, syempre, ina-assess natin nasaan ang best interest ng bata. Nandun ba sa nanay? Nandun ba sa tatay? O baka naman nandun sa kamag-anak, the closest kin, hindi dun sa pares na magulang. Okay. Or ang number 4 na ang last resort natin would be gobyerno. Ibig sabihin kung Mm, walang kapasidad talaga, halimbawa ang okay. kamag-anak ng mga bata. So we try to, not try, we do, okay? We do assess nasaan yung best interest ng bata. Mm. Aling party ang magbibigay ng best interest niya. Mm. And part of the best interest is not just the economic capacity, but also, of course, yung kanilang psychological capacity na gampanan ang pagiging isang tatay o nanay. Okay. Hindi pala palaging either nanay or tatay. Pwede pala yun na yung guardian or kamag-anak. Yan. And also Yung siguro, closest kin. and also siguro yung tinutukoy natin kapag pamahalaan na yung eto Steph yung mga na-DDSWD na, no? Mm-mm. Opo. Tama po. Okay. Steph? Ayun, Doc, ano-ano naman po yung mga nakikita niyo po na challenges or hamon sa pagiging isang forensic psychologist? Maraming hamon ang kinakaharap natin dito. Una siguro ay hindi pa masyadong bukas ang pananaw at isipan ng mga tao patungkol sa pwede naming maitulong, Mhm. okay, at pwede naming magawa sa larangan ng law and legal system. Kasi kami ay friends of the court. So, kumbaga ba, pwedeng yung iba ay hindi pa kami nakikita o nakikilala bilang kaibigan ng korte o ng mga hukuman natin. Siguro yun po yung number 1 na challenge. Okay. Pangalawa na challenge dito po sa larangan na to, kailangan kasi dito malakas ang iyong puso at matibay ang iyong loob. Okay? Matibay at malakas ang iyong loob kasi nga po sa larangang to, talagang bagbagan ng damdamin ng makikita mo dito. Iba't ibang Mm. klase ng kaso at during hearing din po, may mga pagkakataon na ang hearing pwedeng maging tensyonado. Yan. Yes. Yung ganitong klase po kasi ng mga tagpo, ito ay kakaiba sa usual na setting ng isang psychologist, lalo Mm. na kapag ka nasa clinical ka, educational, and industrial. Dito kasi very friendly ang mga tao, especially sa clinical. Halimbawa, you need to provide yung tinatawag namin na unconditional positive regard, yan, congruence, etc.
Rogerian kasi ang approach ng karamihan pagdating dito. Ibig sabihin po nun, kailangan ay ibigay mo yung empathy. Kapag Yes. nasa forensic practice tayo, hindi ganun kadaling ibigay ang empathy doon sa mga taong may kaso o yung tinatawag natin na forensic clients. Okay, di ba Yes. parang ang hirap naman sabihin, halimbawa yung isa ang kaso niya ng rape, tapos sasabihin mo, oh, I understand you. Oo nga naman. That's true kasi Mm. accountable siya dun eh. Correct. Iba yun. Pag ganoon. Kung meron kang kasalanan at meron kang pananagutan dahil accountable ka sa ginawa mong hindi maganda sa ibang tao, syempre, mahirap maging mag-empathize ano. Eto naman po, Doc Argel, sabi nyo, nagsisimula pa lang tayo sa forensic psychology dito po sa Pilipinas, pero kagaya nyo po, I'm sure meron po kayong mga kasama or colleagues na very passionate po sa field na ito, or meron din po kayong tinuturuan siguro, I think nagpa-practice din po kayo sa education sector, nagtuturo din po kayo. So para po doon sa mga nais pag-aralan pa ang forensic psychology, paano po ba ito nakukuha bilang degree? Sabi, kauna-unahan po kayong Filipino psychologist na naka-earn ng degree sa forensic psychology. Paano po ito gawin? Ano po yung process, Doc? Maraming salamat, Miss Bea. Sa kasalukuyan po, natatanging ang Far Eastern University Manila lamang ang meron pong doktorado pagdating sa forensic psychology. So doon ho ako nakapagtapos. Okay. Although hindi po ako yung first batch, Mhm. actually third batch na ako nung degree, Okay. pero ako lang po yung naunang makatapos. Ah, Well, siguro po doon sa mga alright. naging kaklase ko at mga naunang batches, let's just say life happens. Oo. Baka yan Yeah, mga so nagtatrabaho at nag-aaral din. correct. Mm. Kaya nagkataon lang po na ako yung nauna. Kaya ako naman po ay maligaya na pangunahan na itong larangan na ito. So, PhD level pa lang po siya. Wala po tayong masterate level pa pagdating sa forensic psychology. Okay. Usually po kasi talaga ang forensic psychology pang postdoctorate. Kasi ito po Okay. ay clinical psychology na specialized. So, Yes. specialized po siya, version ng clinical psychology. Nagkataon po na ang FEU Manila with their expertise ay nakapag-come up ng programang ito. At Mhm. doon din po ako kasalukuyan na nagtuturo ng doktorado. So kung may mag-aaral doon, most likely ay magiging professor din po nila ako. Ayun, Mm. naku, nakakatuwa naman meron na tayong ganito, Steph, no? Doctorate sa forensic psychology, no? At naway marami pa po kayong mabahagian ng inyong kaalaman at kadalubhasaan, Doc Argel, para magparami pa po ang mga forensic psychology sa Pilipinas at sana maitatag natin to, no? At mas maging established, mas palakasin, no? Kasi totoo po yun, meron po talaga tayong pangangailangan ng forensic psychologist. Sa ating legal system, sabi nga ni Steph kanina, marami tayong or overloaded ang ating court system at kinakailangan po ang inyong expertise. May katanungan ka pa kay Doc Argel, Steph? Siguro hinga na natin no ng Yes. final message si Doc Argel. Doc, go ahead po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa totoo lang po dito sa Pilipinas, marami na pong mga forensic psychologists ang nagpa-practice. Wala nga lang silang degree to call themselves forensic psychologist. Pero ito po ay mga registered psychologists na may degree sa clinical psychology na nagtatrabaho sa korte, Mhm. sa correctional facilities, rehabilitation centers, etc. Sila po ay maituturing na rin natin na mga forensic psychology. So, kung tutuusin po, hindi lang ako nag-iisa. Nagkataon lang po siguro na ako lang yung nauna, pero hindi nag-iisa, na Mhm. nagkaroon ng degree, okay, ng PhD, na talagang naka-specialize at nakatuon sa forensic psychology. Mhm. At sa ngayon po ay meron po kasi kaming national association, yung PAP, Psychological Association of the Philippines. At sa ngayon po kami ay nakikipagtulungan para mabuo po yung Forensic Psychology Special Interest Group or Mhm. Forensic Psychology SIG. So, hinihintay na lamang namin po yung go signal ng PAP namin kung paano ang mga susunod na aming hakbangin upang ito ay
formal nang maitayo at maitaguyod. So sinasabi ko po ito para anyayahan yung mga kapwa ko forensic psychologists out there na meron na po tayong itatayo na national group, okay, national special interest group para sa atin na mga nasa larangan ng forensic psychology. Nang sa gayon, meron tayong tamang grupo na pwedeng lapitan pagdating doon sa mga challenges sa trabaho natin, whenever we experience ambiguities, challenges, and certain limitations sa ating practice, para lahat po tayo ay hawak-hawak kamay na tulungan ng ating law and legal system na magkaroon ng psychologically informed decisions pagdating doon sa mga kaso na kanilang hinahawakan. So, yun lamang po at maraming salamat sa inyo, Miss Bea and Miss Steph, for giving me the chance to advocate for this. Yes, maraming salamat po, Doc Argel. Naku, kapag naitatag nyo na yung Forensic Psychology Interest Group, mag-guest po ulit kayo dito sa Warm Heart, ha? I will Development po message yun. you, Miss Bea, na okay na siya. Yes. Mag-reach out ako ang mangungulit sa inyo, or pwede kayong, kung hindi ko pa nabalitaan, ay pwede nyo po akong i-message kasi magandang development to, Steph, kung mangyayari, no? Wala pa palang Forensic Psychology Interest Group. Aabangan po namin yan. Maraming salamat po, Doc Argel, at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. God bless po. Yan po si Dr. Argel Masanda, isa pong psychologist at ang kauna-unahang Filipino psychologist na naka-earn ng degree in forensic psychology. Ang humble nga naman ni Dr. Argel, sabi niya, ako po ay yung nagkataon lang na una, pero marami po siyang mga kasama. Actually, sabi niya, marami na rin pong nagpa-practice. Kahit na hindi po nila nakuha yung titulo, pina-practice na rin nila, no? Doon po sa ating mga jail, BJMP. Maraming mga nagpa-practice na raw doon kahit na hindi pa nila na-earn yung degree. So, minsan experience talaga yung nauuna kaysa sa doon sa titulo, no? Oo, yan. So, sa pagbabalik naman po ng ating palatuntunang Warm Heart, abangan nyo po ang ating Attitude of Gratitude. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude Attitude of gratitude. of gratitude. Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Siyempre, napapakinggan at napapanood nyo pa rin po kami sa himpilang Radyo Pilipinas World Service na meron pong Facebook live streaming sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service, at napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app na pwedeng i-download itong Evox PBS Receiver app sa Google Play Store kung kayo ay Android user at App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Ang ating pong English program ay mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz.
Nako, eto na naman. I'm so sorry. Ito po, kasi po, ang Warm Heart po ay nire-replay din ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas Magazine, 1278 kHz. Ito po ay ini-ere nila sa ating sister station every Saturday and Sunday, alauna po ng hapon. So kung gusto nyo pong mapakinggan ulit ang episode na ito, pwede nyo pong abangan sa susunod na Sabado o Linggo sa kanilang station. Yes. Ang 1278 kHz Radyo Magazine. Magazine. Yan. At sige, Steph, sa ating Attitude of Gratitude segment, meron tayong mga katanungan na nagfa-facilitate ng pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso. Oo. So, Steph, go ahead. Ayan. So, para sa ating refresher, no, dito sa segmentong Attitude of Gratitude, ang una nating katanungan dyan ay, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan ay, what can I celebrate today? Ayan. So, Steph, ay gusto mo bang mauna muna? Ayun. Actually, may nakita kasi ako dito na may ino-observe pala for today's, kumbaga, for March 1. Yes. Oo. So, hanapin ko lamang yung, kasi para hindi tayo, Oo, para hindi tayo sigurado. magkamali. Oo. Kasi, ngayong March 1 pala, if I'm not mistaken, is, kumbaga, Awareness Day for Self-Injury. Ayun. Okay, Oo. magandang pag-usapan yan, Steph. Para Oo. Siyempre para tayo. Kasi alam naman natin, may mga kanya-kanyang celebration or observation, no, rather, regarding mental health, no. Every month yan. Katulad na lamang pag September, Suicide Prevention Awareness Month. Pag October, Mental Health Month naman, Yes. 'di ba? So, ngayon naman, eksakto, no, ay ngayong March 1, ayan, sakto, ay Self-Injury Awareness Day ay inoobserbahan po dito sa Pilipinas. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi worldwide din po, no? Upang makapagpalaganap ng kamalayan patungkol sa self-harm, mabawasan syempre ang stigma at makahikayat po ng mga individual na syempre mag-seek po ng professional help. No, at ito ay kumbaga, itong araw na ito ay dinededicate para maintindihan na ang self-injury ay isang coping mechanism para sa emotional pain rather than just a cry for attention. Actually, lahat naman, 'di ba, lahat ng kumbaga masasabing stereotype, no, patungkol sa mental health ay laging nililink, no, o iniugnay dun sa just a cry, no, merely a cry for attention. So, Totoo. oo. Yung mga statements, Steph, na papansin, Oo. nag-iinarte lang yan, yung mga ganon. Oo, kaya yun yung actually ina-advocate naman natin dito sa programa na kumbaga mabali na natin yung stigma regarding that. And siguro dahil Attitude of Gratitude niya, no, ang ating segment. Yes. Siguro ang pinagpapasalamat ko na lang for today is syempre patuloy tayo na kumbaga as we go on a journey na tayo ay nakakapag-raise ng awareness, no, dito sa ating programa, ay tayo rin ay natututo, 'di ba? Patungkol sa iba't ibang paksa na maaari natin i-share, no. Hindi lamang i-share sa ating mga viewers and listeners, kundi para ma-instill din, no, sa ating mga sarili, kasi bilang mental health advocates, mahalaga Yes. na maging maalam, no, pagdating sa bawat aspekto ng mental health awareness. So, yun ang at ako personally, no,
on a personal level, and of course on a professional level as well, and siguro pati na rin no sa yung mga outside of the office endeavors ko, no, ay lagi talaga, no, lagi ko talagang ina-advocate, no, yung kung ano man yung ina-advocate natin dito sa programa. And that includes, no, yung pagbali, no, sa mga stereotypes na mga paksa regarding sa mental health, including nga, no, itong tinatawag natin na injury. By the way, ang tema pala, no, para sa taong ito ay Connection is Coping, Finding Support Together. Ayun, finding support. Oo. Ayan. Okay. Thank you, Steph, for sharing yung ating Self-Injury Awareness Day. Month. Thank you. Ito naman po, kasi meron din ako nakita, Steph. Tayo ay mga nagbabahagi ng ating mga nakita. Yung tanong kasi ni Steph kanina, nung nire-refresh na tayo sa kung paano tayo makapag-facilitate ng Grateful Heart, sabi niya, ano ba yung mga bagay na tinetake for granted mo minsan na kapag ka nagre-reflect ka, ay oo nga, no, dapat nga natin ipagpasalamat yon kasi hindi lahat meron nun. Ang isa po sa siguro ipinagpapasalamat ko on a personal level is yung nasa sitwasyon kang may kalayaan kang magdesisyon para sa sarili mo kasi hindi lahat ganoon, no? Napag-usapan nga natin kay Doc Argel kanina yung ibang mga sitwasyon kung saan wala kang kalayaang mag-decide dahil minsan ikaw ay biktima, lalo na yung mga kabataan na biktima ng abuse, di ba? Wala silang ganoong option or kumbaga kalayaan na mag-decide on their own, or yung mga babae na biktima ng violence, di ba? Nalilimit yung kanilang choices, no? So yung mga bagay na ganoon na meron kang kalayaang mamili, yun po ay isang bagay na madalas tinatake for granted natin. So yun, isang bagay na grateful tayo. At kaugnay po ng pagkakaroon ng kalayaan na pumili ng mga ginagawa mo, meron kasi ako nakita na quote card sa social media. Ibabahagi ko po sa inyo kasi nagandahan ako. Sabi nila, o sabi ng kung sino man ang gumawa nito, words.motivation.ph, sabi niya, normalize praying for wisdom before making big moves. Don't just act, pause and pray first. Ask God for peace, not just signs. Clarity comes when you ask the one who sees everything. Invite God into the decision, not just the outcome. Before you choose, check in with God. He knows what you can't see. Ayan. So para po sa mga kababaihan na hindi naman po biktima ng abuso at may kalayaan pong pumili, siguro ito on a personal level, ayon, be grateful na kayo po ay may power to choose. Empowered kayo na pumili. At kaugnay noon, syempre, lagi din natin isaalang-alang. Hindi lang yung gusto natin, di ba? Mag-seek, sabi nga, normalize praying for wisdom before you make your moves. So, ayan. At bago natin makalimutan, kasi sabi nyo nga kababaihan, Happy Women's Month! Yes! It's March 1. Happy Women's Month po. Oo nga, no, Steph? Oo. Okay. So, yan po ang ating attitude of gratitude. Sa pagbabalik naman po ng ating palatuntunang Warm Heart, ibabahagi naman sa atin ni Steph ang ating mga public service announcement. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, ibabahagi na po ni Steph ang ating mga public service announcements. Ayun. So, ang una nating PSA para sa araw na ito ay manggagaling sa Argao Health Incorporated at under po nila itong Argao Psych. Ayan. Dahil meron silang online basic training on exposure and response prevention therapy o ERP for anxiety disorders. Nagaganapin po sa March 21, 2026 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maghapon talaga ito, no? Via Zoom. So, ang mga ang mga resource person ay sina Dr. Renz Argao, ang main facilitator, at kasama po niya diyan si Mr. Mark Ronquillo na co-facilitator po ng naturang online training na yan. Para po dun sa mga professionals po natin, no, ano po ba ang mga makukuha nila bukod sa learnings? Syempre, meron pong 6.00 CPD points for psychologists and psychometricians at meron na mga 3.50 CPD points para sa ating mga guidance counselors. Kasi alam ko mahalaga yan, no, pagka nagre-renew ng lisensya dun sa mga professional sa mga professions na ito. So para syempre makapag-ipon din ng aside from the points ay magkaroon ng further learnings para sa inyong profession, ay pwede naman kayong kumbaga umattend dito sa tinatawag nga na online basic training on exposure and response prevention therapy for anxiety disorders. At paano po makakapag-register? Sa pamagitan po yan ng training.argaopsych.com. For inquiries ay maaring mag-email sa pamagitan ng training@argaopsych.com or i-contact lamang po sila sa 0995-794-9642 o 0917-622-6734 or ayan, meron pa silang hotline, no, na 045-457-4685. Ayan. Samantala, meron din tayong PSA galing dito sa Positive Workplaces na pinamagatang Reset, Not Restart, Designing a Sustainable Workday. Sa March 4, kasama po nila dyan, no, bilang resource person si Sir Carlo Carbonell para sa Designing Smarter Workflows using Spreadsheets to Support Daily Productivity. Naku, importante talaga yung time management para maging organisado, at kapag organized po tayo ay syempre nagkakaroon magandang pagkasi magandang tingnan yung schedule natin ay nakakatulong din sa ating mental health sa pang-araw-araw nating mga task. So yan po ay March 4 from 3 p.m. to 4:30 p.m. Sa March 18 naman po kasama si Ma'am Rosina Jose para sa paksang Designing Balance, Aligning Work, Energy, and Well-being. March 18 po yan, 3 p.m. to 4:30 p.m. po yan. So, paano ba makakapag-register dyan? Ay pwedeng pumunta sa positiveworkplaces.org march-free-p-webinars-2026. So, siguro doon nyo na makikita lahat ng mga webinars or events nila na for March 2026. Nakalatag na yan. Sa pangatlo nating PSA ay galing naman sa from your Christian psychologist. Ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ang iyong anak at gusto mo silang maintindihan, lalo na kung sila ay Gen Z? Kaya meron sila dyan, no, kaugnay ng tanong na yan, meron silang libreng webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker or resource person ay si Mrs. Josan Nalos Gama. Yan po ay gaganapin malapit na March 9, 2026. Araw po yan ng Lunes alas 7 ng gabi. Ayan, meron po silang link
na nasa kanilang posting, at meron din silang QR code kung gustong scan nyo na lang, no, yung QR code para diretso na po kayo doon sa mismong link. At para doon sa panghuli nating PSA sa araw na ito ay manggagaling naman sa professional practice in counseling and psychology, no? Para doon sa mga kumbaga ay gustong mag-aral naman abroad, no, para mapalawak pa ang kanilang kaalaman, no, sa psychology at maging sa counseling. So meron diyan, no, 2026 Clinical Practice Series in Melbourne, Australia. So imbitado po diyan, no, nag-iimbita sila ng mga interesado para sa 2026 Clinical Practice Series Intensive Skills Training sa Melbourne, Australia mula June 9 to 11, 2026. Itong 3-day in-person intensive training ay dinisenyo upang matulungan po ang ating mga practitioners na ma-translate ang theory into structured clinical practice. Kasi hindi naman pwedeng laging teorya. Pag may teorya, dapat may application yan. 'Di ba? Hindi pwedeng laging kasi minsan, no, kaya nga meron, 'di ba, sa college may on the job training kasi puro teorya sa una, 'di ba? Kailangan na-apply din natin dun sa ating trabaho, lalo na particular dito, no, sa pinag-uusapan nga natin na dito sa psychology, dahil para mas kumbaga ay hindi naman natin pwedeng tulungan yung mga kliyente, no, through readings, kundi through through practice yan. At bukod dito, no, sa pag-translate sa theory into structured clinical practice, layon din itong in-person training na ito na ma-engage yung mga participants sa hands-on practical learning in a small group setting at ma-recharge din, no, with a guided walking tour of Melbourne. Ayan, bukod sa natuto ka na, makakapag-tour ka pa sa Melbourne, Australia bilang bahagi ng dahil ina-advocate din nila ang self-care dun sa ikatlong araw ng training na yan. So, itong mga shortlisted participants niyan, nitong in-person training sa Melbourne, ay makatatanggap ng full details on topics, fees, venue, and registration oras na ma-finalize na yung pinaka-list. So, para dun sa mga interesado, mag-register na kayo. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito. Okay, maraming salamat, Steph, sa pagbabahagi ng ating mga public service announcement. At siguro sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Pero bago tayo tuloy magpaalam, salamat muna kay Sir Lea Magpayo na nagsilbing ating Master Control, kay Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Palatuntunang Warm Heart. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.